Eto, nagkabistuhan na mga kaibigan. Itong kalukuhan, kapalpakan na ginawa ho ni Escudero. Parang si Marcolita din ho, nag-iimbento ng mga batas na peke. At yan ho ang ginamit niya diyan ho sa loob ng Senado para ipagtanggol si Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nakakagulat ito mga kaibigan. Ito nga galawan noon ni Escudero. Peke! Imbento ang kanyang mga galawan at ang mga pinagsasasabi niya. Isang like ko sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan. Panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Importanteng mahalaga na malaman nyo po ito at mapanood dahil dito ay pangitang-pangita kung paano tayo lukuhin, gaguhin nitong ama ng Senado kung turingan na si Senador Escudero. Shoutout po sa lahat. Ito ho. Nako, magagalit kayo, magugulat kayo. Bakit ginagawa ni Escudero ito sa atin? Walang konsensya, di ba? Ito po, mga kaibigan. Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagrereklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution? Or you simply... Mga kaibigan, hindi ko napapatapusin itong sinasabi ni Escudero. Bigyan muna natin ang counting public opinion, mga kaibigan. Ano sabi niya? Nasaan? Tinatawag niya, tinahanap kung nasaan ang mga maestrado noon kasalukuyang ini-impeach na hindi natuloy itong si Chief Justice Labidi. Yung dating Chief Justice natin noon. Tinatanong kung nasaan, biglang lumitaw ho. Dahil ang katuwiran ni Escudero, hindi daw natuloy ang pag-impeach noon kay Chief Justice Labidi. Dahil katulad din na nangyari dito kay Sara Duterte na nag-issue ng TRO, Temporary Restraining Order. Maliwanag po mga kaibigan ang sabi dito. Pakinggan po natin muli ang sabi ni Escudero. Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagrereklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahistradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng Pilosopo pa, di ba? Iba ang pangalan na nasasakdal. Talagang iba ang pangalan. Iba ang ini-impeach noon. Ngayon na si Sara Duterte. Talagang iba ang pangalan. Pilosopo, di ba? Ngayon, ang bigyan po natin ng highlight. Wag po kayong aalis, ipapaliwanag ko ho. Hinahanap po yung mga maestrado noon, biglang lumitaw. At ito ang sagot. Mga kaibigan, ipapaliwanag ko kung bakit imbento ang mga sinasabi nitong si Escudero. Nag-iimbento ng mga talumpati na mayroon ding naniniwala po sa kanya. Ang mga kampo ni Sara Duterte. Bigla ho nagsalita at lumitaw itong tinahanap niya na dati hong retired na ngayon Supreme Court Associate Justice Adolfo Asona. Nandiyan noon naka-flash sa screen. Ano ang sinasabi niya? Escudero, mali kaya uli ang intindi sa Supreme Court ruling. Hindi ka nayayaan yan, Escudero? Mali-mali ka talaga? Hindi lang isa ang pagkakamali mo, lahat ay mali mula noon sa umpisa pa. Kahit sabi nga dito ay mali kaya uli ang pagkakaintindi
ni Escudero. Babasahin ko po. Bahagi ako ng Kongreso, nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Pinigilan po kami ng Korte Suprema in issue TRO ang Korte Suprema. Yun, nag-issue daw ng katulad doon kay Sara Duterte ang inisyo na TRO. Ang sabi naman nitong retired Associate Justice Adolfo Ascona, ano ba ito? Ascona. It is not true that the Supreme Court issue TRO, hindi raw totoo. Mga kaibigan, babasahin ko at ipapaliwanag po natin ni Himayin kung bakit imbento ang sinasabi nitong si Escudero. Mga kaibigan, ito, buhat sa Pilipinas Today. Bibilisan ko na ho. Pinabulaanan ng retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascona ang ibinibida ni Senate President Chis Escudero na umano'y desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban sa isang Chief Justice noong 2003 para bigyan din ang pabor nito sa pag-achieve ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito pa, sa interview sa kanya sa ANC nitong Webes, Agosto 7, sinabi ni Ascona na hindi totoo ang sinasabi ni Escudero na pinigilan ng Supreme Court ang 2003 impeachment laban kay noon Chief Justice Hilario Davide sa pagpapalabas ng temporary restraining order. Kung ano ang ginawa ho noon, matatanda ang isa si Ascona na Supreme Court Justices na tumalakay noon sa impeachment case laban kay Davide. Ayon kay Ascona, hindi TRO kundi resolusyon o apila ang inilabas ng Supreme Court sa kaso ni Davide, calling in all the parties to maintain the status quo. We did not want to issue a TRO against the House. Pagbabalik tanaw ni Ascona, we merely appealed to all the parties, including the House, to maintain the status quo. Nandyan no, mga kaibigan, maliwanag. Ibabahagi ko po sa inyo, mga kaibigan, ito dahil importanteng mahalaga na malaman nyo na niluluko tayo nitong si Escudero na nagbigay daan para na sa ganun ma-archive at pilit ay dismiss ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ginamit itong taktika ni Escudero at katuwiran ay ang kanyang mga pigi na talumpati. Ang sinasabi nga niya, bakit noon nag-issue ng TRO laban kay Chief Justice Davide para hindi ma-impeach, ay ginaya ho itong pag-issue din ng TRO nito pagbigay din ng desisyon ng Supreme Court laban dito sa impeachment na sabi nga ay unconstitutional. Malaki ho ang pagkakaiba, mga kaibigan. Kaya dito maliwanag na itong mga sinasabi ni Escudero ay pawang invento niya at according lang sa kanyang perception, not according to the rules and not according to the Constitution. Mga kaibigan, sarili niyang pananaw. Parang Marcolita din ho ang style nito. Pag hindi ho nabisto at pag hindi ho sinuri ang kanyang mga sinasabi, pwede ho tayong maniwala. Naku ho, bitin na naman tayo sa oras, isang like ko sa video na ito. Maraming salamat, bye-bye. Palakpakan.